Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon pong ika-22 ng Hulyo, ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Kilala ang santang ito sa pag-anib ng napakaraming mga masasamang espiritu. Pero gayunpaman sa kanyang pakikiugnay kay Jesus, iwinaksi at napalayas ang lahat ng mga masasamang espiritong ito at patuloy na naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena una sa lahat ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay. Pakundangan sa kanyang panalangin at kagitingan, maipahayag nawa naming si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang nagahari sa iyong kadakilaan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa awit ni Solomon. Gabi-gabi sa higaan, ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad. Ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag. Sa akin niyang paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, mahal ko ba ay nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang nang nakita ang mahal kong iniirog. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal. Ikaw rooy mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway, sa iyo lang nang hahawak. Pagkat ako, kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala."
Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglalagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinupo nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo na akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto, bagamat maulan at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po mga Pilgrims of Hope, muli magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay kapistahan ni Maria Magdalena. Ano ang masasabi natin kay Maria Magdalena? Una, si Maria Magdalena ay babae. Maaaring para sa iba, ano naman kung siya'y babae? Alam po ninyo, no, noong panahon ng ating Panginoong Yesus, ang mga babae ay mababa ang katatayuan sa lipunan. They belittle women. Pag sinabing babae, nako, pambahay lang yan. Yan lang ang mag-aasikaso ng tahanan. Yan ang gagawa ng mga gawaing pambahay. Maglilinis, magluluto, maglalaba. But then again, today, as we celebrate the feast of Mary Magdalene, Jesus raised the status of women. Bakit po natin nasasabi ito? Si Maria Magdalena ay naroon sa libingan ng ating Panginoong Yesus at isa si Maria Magdalena sa mga unang saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. Ipinamalita niya ang muling pagkabuhay ni Yesus. Binigyan niya ng magandang tayo ang babae. Jesus restored dignity to a woman by making her as the first witness of the resurrection. Mga minamahal kong kapatid, ano ang sinasabi nito sa atin? Para kay Jesus, hindi mahalaga kung ano ang nating nakaraan. Si Maria Magdalena ay kilala sa pagsabi ng 7 masasamang espiritu sa kanyang katawan. 7 demons. Biruin ninyo, yun ngang isa na sinasapian, di kay parang hindi na magkaintindihan. Yung pa kayang 7, for Jesus, the past of Mary Magdalene was not important dahil nakita ni Jesus yung pagbabago kay Maria Magdalena. Kaya nga hinayaan niyang sige. Siya na ang unang maging saksi ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya muli, ipinapaalala sa atin na ang ating mga nakaraan, kahit gaano pa ito kapait, kahit gaano pa ito kasalimuot, kapag itinuon natin ang ating sarili kay Jesus, ito ang kanyang pahahalagahan. Kaya nga, kita ninyo, 2 punto, si Maria ay tinatawag ding apostol sa mga apostol. The apostle to the apostles. Siya'y tagapaglingkod
Bakit natin nasabi ito? Sapagkat si Maria ay sinugo ni Jesus. Pagkakita ni Maria kay Jesus, ang tagubili ni Jesus, ipahayag mo ito. Sabihin mo sa iyong mga kapatid, ipamalita mo ang iyong nakita. Mary was sent to the apostles. Siya'y isinugo. Kaya tayo, bilang mga sumusunod kay Jesus, isinusugo tayo sa iba't ibang mga pamamaraan. Kaya nga, sa kapistahang ito ni Maria Magdalena, makita nawa natin ang mga bagay na ito. Kita ninyo, nung tinanong ni Jesus, si Maria Magdalena, bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo? Hindi agad nakita ni Maria Magdalena si Jesus, sapagkat punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Mga minamahal kong kapatid, sa ating buhay bilang tao, our eyes may be difficult or maybe may have that difficulty in seeing what is real, in seeing what is in front of us. Baka nagkukulabo ang ating mga mata sa pagkakita ng mga biyaya sa ating harapan dahil punong-puno ng luha. Ang nakikita lang natin yung ating mga sakit na dinaranas. Ang nakikita lang natin na yung ating mga pighati. Kaya ngayong araw na ito, tulad ni Maria Magdalena, inaanyayahan tayo ni Jesus na pawiin din ang ating mga luha. Buksan ang ating mga mata. Itinuon ni Maria Magdalena ang kanyang pagtingin dito sa libingan ni Jesus. Tayo bilang mga mananampalataya, tayo bilang kanyang mga tagasunod, let us not only look at the tomb of Jesus, let us gaze our eyes to heaven. Tingnan natin ang langit. Tingnan natin kung asaan na si Jesus. May muling pagkabuhay, may pag-asa para sa bawat isa. Hindi natatapos ang kwento ni Jesus doon sa libingan. Siya'y muling bumangon, siya'y muling nabuhay. Kaya mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, sa kapistahan ni Maria Magdalena, ginigising ni Jesus ang ating natutulog na diwa. Ginigising ni Jesus ang ating pananampalataya. Ano man ang ating nakaraan, hindi niya ito alintana. Ang mahalaga, ibinibigay natin ang ating sarili para sa paglilingkod at sa pagtawag ni Jesus sa atin bilang kanyang mga tagasunod. Nawa, patuloy nating ibahagi ang mensahe ng kaligayahan, ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Jesus. May pag-asa para sa lahat. Huwag lang nating makita ang mga mapapait nating karanasan, ang mga paghihirap natin sa buhay. Bagkus muli, ang kabistahang ito'y nagpapaalala sa atin na may pag-asa, may muling pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, inaanyayahan tayo ng amang butihin na sa kabila ng ating mga pangangailangan ay maipahayag pa rin natin na siya ang pangunahin sa ating buhay. Kalakip ang pananampalataya, sumandig tayo sa kanyang mga biyaya at pagpapala. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya na maging pangunahin si Kristo ay mamala sa buhay ng simbahang Katolika at ang sambayanan nawa ay mahubog sa pagsunod sa aral ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapadama ng Diyos ng kanyang presensya ay maranasan nawa ng sangkatauhan at papaghariin nawa ng mga hinirang na lider sa kanilang pinamamahalaan ay ang pagpapahalaga sa tunay na diwa ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapahalaga kay Kristo ay ang angkining biyaya ng mga taong nasa gitna ng pagdurusa, bunga ng iba't ibang uri ng pagtitiis, at maging matibay nawa ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapahalaga sa pakikinig sa aral ni Kristo ang dumaig nawa sa ating paghahangad
sa mga material na yaman at ang maisagawa nawa ng ating pamilya ay ang magbahagi ng pagmamahal sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nang walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamtam nila at ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa kanilang mga naulilang sa pamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, maging kaluguran mo nawa ang pagpapahayag naming ikaw ang pangunahin sa aming buhay. Iba yung pagpapala nawa ang ipagkaloob mo sa sambayanang sa iyo lamang umaasa. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Handog na sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda. Ngayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita. Yamang ang kanyang inihaing pagmamahal ay malugod na tinanggap ng iyong anak, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesu Kristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Maria Magdalena na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararakal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, di manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Kung nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ang maraming mapagmahal sa tinanggap naming banal na pakikinabang, mag-umapaw nawa sa amin ang nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niyang si Kristo, na kasama mo
at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.